Naninilaw ang tinderang ito sa Carriedo, Maynila. Hindi dahil sa biro ng iba na lakas makahepa ng tinda niyang baga ng baboy. Ang sarap ng baga ng mama mo. Kundi dahil agaw pansin ang mga suot niyang mga bling-bling. Nakakontodong gintong alahas kasi siya habang nagtitinda. Laban ka? Nakakasilaw, pero nakaka-inspire. Siya raw ang pinakamayamang street vendor ngayon dito sa Quiapo. Si Jacqueline o kung tawagin ng kanyang followers, si Ate Jack. Malambot siya. Gabalikan. Nakaka-addict. Obra. Meron akong 3 necklace, 6 na bracelet, 7 na ring, 5 pair ng earrings. Pero teka, hindi ba delikadong i-flex ang alahas sa mataong lugar, Jacqueline? Kilala natin lahat ng tao doon. Ito ang gintong kwento ng tagumpay ng tinagurian ngayong Baga Queen ng Carriedo. Umaga pa lang, abala na si Jacqueline sa paghahanda ng kanilang ititinda. Naka-alarm po kami ng 7 a.m. Yung asawa ko po, kukunin niya po yung mga baga namin sa Divisoria, sa supplier po namin, 25 kilos po. Tapos maghapon na po kami magtitinda nun. Mula nung nag-viral ang kanilang tinda, pirmi raw sold out. Lagi pong nauubos ng mga 6:30 to 7 p.m. po. Sa buong maghapon, nakakabenta raw sila ng 75 kilos ng baga. Pag Friday po, tsaka Sunday, 100 kilos po. Pero bago pa raw naka-jackpot sa baga ng mama mo, halos masunog daw ang kanilang baga sa pagbenta ng kung ano-ano sa bangketa. 19 anyos lang noon si Jacqueline nung siya'y nabuntis. Pinagtitinda po ako ng mama ko para may panggastos po sa bata. Hanggang naisipan na nga niyang magsimulang magbenta sa bangketa. Mga wallet po, mahirap sa umpisa kasi mga bata pa kami. Nang dahil sa kanyang pagpupursige, si Jacqueline nakapagtapos ng kolehiyo. Graduate ako ng HRM, Specialization in Cruise Line Management. Pero kahit may diploma na, itinuloy pa rin niya ang pagtitinda. At dahil hilig niya raw talagang magluto, sinubukan niyang magbenta ng hotdog. Hindi pa uso yung mga vlogger pero dumog na yung mga tao sa akin. Pero dahil lumalaki na raw noon ang kanyang pamilya, hindi sapat ang kinikita niya sa kalsada. Kaya taong 2013, iniwan niya ang bangketa at dumampot ng maleta para makipagsapalaran abroad. Umalis ako ng Pilipinas, baka sakali kasing swertein, pero hindi rin eh. Si Jacqueline, bumalik din sa kalye ng Quiapo. Yung prutas lang talaga yung nakakapag-survive sa amin sa araw-araw nun. Pero nalugi raw ito, kaya sina Jacqueline nabaon sa utang. Na-bankrupt kami. Sobrang alat. Kahit gusto namin magtinda ng magtinda, nauubos pa rin kami. Kaya nag-stop ako magtinda. At tila nagpatong-patong parawang malas nung na-scam pa siya ng 4 million pesos nito lang 2020. Kaya si Ate Jack isinangla ang mga pinag-ipunan niyang gintong alahas. Sobrang gulo. Parang inaatake ka ng anxiety, depression, hindi ka makatulog kung paano gagawin mo talaga. Dumating ako sa punto na gusto ko na magpakamatay. Oo, gusto ko na magpakamatay. Yung sabi ng mama ko sa akin, ano ka ba, pera lang yan. Intindihin mo yung hanap buhay mo. 6 months po akong nag-work sa aesthetic clinic. Nahihirapan syempre kasi hindi ako sanay ng may amo eh. Nung 6 months na yon, sinabi ko na gusto ko na ulit bumalik sa pagtitinda. Taong 2022, ang mga food stall sa Quiapo naging paboritong content ng mga food vlogger. May burger na rin pala dito sa Quiapo. Kaya nagka-bright idea ang inyong ate. Doon ko ulit naisip na ibalik yung hotdog sandwich sa Carriedo. Baka sakaling kagaya noon, tangkilikin ulit ng masa. Ayun na nga, nag-boom bigla. Hanggang sa nagdagdag siya ng bagong menu na bago sa kanyang customers. Vlogger kasi ako eh, ma'am, pwede pa dagdag? Kailangan ba? Sige. Oo, pag vlogger, di ba, kailangan may dagdag? Kailangan marami. Yun. Ito na nga ang Yung lasa po, sinusure ko po talaga na walang lansa. Masarap at malinis ko pong niluto. Pinipilahan na din po yun. Tapos nagdire-diretso na po yun. ang kanyang business pumatok.
katunayan, sa lakas ng demand, kinailangan pa niyang kumuha ng mga tauhan sa kanyang pwesto. Malaki po yung naging tulong ng negosyo niya sa akin. Nakakabili na ako ng mga gamit sa bahay, nakakapagbayad ng mga bills. Dahil sa pagtitinda ng baga, kumikita na si Jacqueline ngayon ng 10,000 pesos kada araw. Ang sahod nila, medyo above minimum na po. Kasi yung pagod nila, kailangan suklian natin eh. Mag-viral ka o hindi, when you have a good product, people will come to you. Hanggang unti-unti na nga siyang nakabili ng mga gintong alahas. Investment po talaga. Hindi ako nag-iipon ng pera sa bangko. Nasa katawan ko na po yun. Kino-consider ko siyang emergency funds. Pero kung may higit daw siyang ipinagpapasalamat ngayon dahil sa baga ng mama mo, na ipatayo na ni Jacqueline ang kanyang bahay. Nakapagpundar na rin ng mga sasakyan. Welcome po sa munti naming tahanan. At higit sa lahat, na igagapang na rin daw niya ang pag-aaral ng kanyang mga anak. Pinag-aaral ko din, naka-private din. Ginto sa buhay ko, unang-una yung mga anak ko yun eh. Yun yung pinaka-importante, kaya araw-araw ko ginagawa to para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Very, very proud po kasi madiskarte po siya as a nanay. Thank you lang po kasi naghihirap po siya sa amin. Samantala, may ilang nagsasabi na si Jacqueline daw maihahalin tulad kay Diwata na sumikat din sa pagtitinda. Paano na lang kung sina Ate Jack at ang kontrobersyal na si Diwata magharap face to face? Saan babanda yung baga? Kahapon lang si Jackie, walang kamalay-malay na may dadayo sa kanyang pwesto. Walang iba kundi ang internet personality na si Diwata. Nasaan ba si baga ng nanay mo? Dito na ba yon? Andyan ba? Ay! Dito! Ito ba yung baga ng nanay mo? Naku, alam mo ba? Gusto ko sang matikman. Alam ko talaga na pupunta ako sa iyo at marami kang alahas. Hindi talaga ako nagpakabong. Nagsuot din ako ng alahas. Magkano ba yung per order? May 30, may 50, may 100. Siguro yung 20 lang ang kaya ko. Alam mo, sikat ka na. Salamat. Focus lang tayo dito sa pagtitinda natin. Kasi at the end, tayo pa rin yung gagawa ng paraan para makabili tayo ng pagkain. Tama? Kaya, din na sa mga budget. Turuan mo naman ako magluto niyan. Yes, masarap pa yung pares ko dyan. Pinadobo lang yan, tapos prito. Ano yan, na-x-ray na ba yan bago mo lutuin? May dasal. Latin ang dasal dyan. Akala ko pa na-x-ray mo muna bago mo niluto. Sabi na extra, malinis yan. Baga ng mama mo yan. Talagang totoo palang chismis talaga. Ang dami-daming pila dito sa baga ng mama mo. Masarap kasi. Ano naman kaya ang maipapayo ni Diwata kay Jackie? Ngayong katulad niya, isang tindera ang napunta ulit sa limelight. Tuloy mo lang yan yung pangarap mo. Basta ang importante dito, wala kang taong inaapakan at inagrabyado. Laban lang. Malaki yung pasasalamat ko sa mga vlogger kasi doon ako nakilala eh. Hindi ako nagsusungit as much as possible. Ini-entertain ko silang lahat kasi baka mamaya magtampo yung grasya. Ang gintong aral sa buhay ni Ate Jack, hindi sukatan ng ilang beses na pagbagsak, kundi ang tibay ng loob sa bawat pagbangon. Yan ang isaksak mo sa baga mo!